Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat. Narito po uli ako para mag-share na naman ng salita ng ating Diyos ngayong umagang ito. Pero samahan niyo po muna ako manalangin. Let us pray po. Yes, Lord, Father God in heaven, aming Ama na nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ipinahintulot mo na naman po na kami po ay makinig, mag-aral ng iyong mga salita. Buksan mo po muli yung aming puso at isipan, Lord, para lubusan namin itong maintindihan. I-focus mo po kami sa aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Lord, samahan mo rin po ako, turuan at gabayan upang ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa inyong mga salita. Thank you, Father God, dahil we believe na narito ka sa aming kalagitnaan. Kaya tagumpay ang aming gawain ito. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Magandang umaga pong muli mga kapatid. Bago po ako mag-start ng sharing ngayong umagang ito, unahin ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, ang aking isi-share na naman sa inyo ngayong umagang ito ay dito sa Salmo o sa Psalm chapter 78 po ang aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito. Mag-umpisa na po tayo. Salmo chapter 78, 1 to 8 po ang aking isi-share sa inyo. At ito po ay may pamagat na ang patnubay ng Diyos sa kanyang mga mamamayan. Verse 1. Mga kababayan, ang mga turo ko ay inyong pakinggan. Tuturuan ko kayo sa pamamagitan ng kasaysayan. Sasabihin ko sa inyo ang mga lihim na katotohanan na nakaraan. Napakinggan natin at ito at nalaman. Sinabi ito sa atin ng ating mga ninuno, huwag natin itong lihim sa mga anak sa ating mga anak, huwag natin itong ilihim. Sabihin din natin ito sa mga susunod na salinlahi. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahanga-hanga niyang gawa. Verse 5, binigyan niya ang kanyang ibinigay niya ang kanyang mga kautusan sa mga mamamayan ng Israel na mula sa lahi ni Jacob. Inutos niya sa ating mga ninuno na ituro sa kanilang mga anak upang malaman din ito ng mga susunod na lahi at nang ituro rin nila ito sa kanilang mga anak. Verse 7, sa ganitong paraan magtitiwala sila sa Diyos at hindi nila makakalimutan ang kanyang ginawa at susundin nila ang kanyang mga utos. At verse 8, upang hindi sila maging katulad ng kanilang mga ninuno na matitigas ang ulo, suwail, hindi lubos ang pagtitiwala sa Diyos at hindi tapat sa Kanya. Amen and Amen. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Mga kapatid, dito dinig na dinig po natin una, ang inuutos sa atin ay ituro ang kabutihan ng Diyos. Ituro yung mga ginawang himala at kamangha-mangha ng Diyos sa ating mga anak, sa mga susunod pang lahi upang ito rin ay malaman nila, upang sila din ay makakilala sa ating Diyos
at magtiwala sa ating Diyos. Ituro, ikwento, sabihin, i-share ang kabutihan ng Diyos. Marami tayong napapakinggan, marami tayong nababasa, at sigurado ko marami na tayong na-experience na kabutihan ng Diyos sa atin, yung mga himala, yung mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa atin. Diba yung pagtugon, pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Dapat din natin yan ikwento sa ating mga mahal sa buhay. I-share natin ito sa kanila upang makilala nila kung sino ang Diyos, para malaman nila ang kabutihan, pagmamahal ng Diyos sa mga taong nagtitiwala, sumusunod, tapat sa ating Diyos. Diba? Kasi pag kwento natin ito sa ating mga mahal sa buhay, kwento natin yung ating karanasan na ako, natuto akong manalangin, natuto akong sumunod sa Diyos, natuto akong magbasa ng salita ng Diyos, natuto akong mag-share nito. Alam niyo ba, habang ginagawa ko ito, may magandang ginawa ang Diyos sa akin. Diba yung pag-share na ganun? Tapos ikukwento niyo kung ano yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa inyo. Tapos makikinig sila. Matututo silang magbasa. Matututo silang makinig ng Word of God. At isi-share din nila ito sa iba. At mararanasan naman nila yung kabutihan ng Diyos. Halimbawa, yung dati nating pagkatao, yung ugali natin, halimbawa yung bisyo, sigarilyo, alak, di ba? Nawala ito nang magbalik loob tayo sa Diyos, binago niya tayo, inalis ng Diyos ito. Pwede natin itong ikwento. Kung yung dating masama ang ugali, di ba? Mapanlait ka, madamot ka, mayabang ka, di ba? Binago ito ng Diyos. Pwede mo itong i-share dahil sa pakikinig mo ng salita ng Diyos. Dahil sa pagtitiwala mo sa Diyos at pagsunod, binago ka niya. Diba? At dati buhay ko ganito. Mahirap lang kami. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pagsunod ko, sa pagtitiwala ko sa Diyos, pinagpala niya ako. Maayos na ngayon ang buhay ko. Yan yung mga dapat natin isinishare sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa, para din sila, makikinig din ako ng Word of God, magbabasa din ako, isa sa buhay ko rin ito, para baguhin din ako ng Diyos, para tulungan din ako ng Diyos, para ayusin din ang buhay ko at pamilya ko. Dapat yun ang ginagawa natin. Patuloy, kasi alam ko patuloy kayo nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ba? So, dapat i-share nyo rin yung mga kabutihan ng Diyos na ginawa sa inyo, yung pagbabago sa inyong buhay, pagbabago sa inyong ugali, diba, sa inyong puso, sa inyong isipan. I-share nyo rin yan sa ibang tao para malaman din nila na tunay ang Diyos na tumutulong, nagbabago, nagbibigay sa mga nagtitiwala sa Kanya. At syempre sila din ay magtitiwala sa ating Diyos. Baka mas lalo pa sila nga magbasa ng magbasa. Diba? Para tuluyan nilang makilala ang Diyos. Para malaman nila yung mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos noon. At para maranasan din nila ito. Kapag sila ay sumunod at nagtiwala sa ating Diyos na buhay, na mapagmahal, na tapat, na mapagpatawad ang ating Diyos. Yan ang dapat nating i-share sa lahat ng tao. Lalo-lalo na syempre sa ating mga mahal sa buhay, para sila din ay magtiwala ng lubusan sa ating Diyos. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito. Dito nga po sa chapter, ulitin ko lang, dito sa chapters 78 ng Salmo o Psalm, verse 1 to 8 po ang aking isinishare. At ulitin ko rin ang pamagat, ang patnubay ng Diyos sa kanyang mga mamamayan. Mapapatnubayan tayo, tutulungan tayo dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Tayo ay kanyang mamamayan na. Magtiwala, umasa, sumampalataya ng buong puso at kaluluwa sa ating Diyos. At ang mga himala at kamangha-mangha na ginawa niya noon ay ating ding mararanasan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, tayo po ay
mananalangin. Magpapasalamat tayo dahil kinausap tayo ng Diyos ngayon. Tinuruan tayo. Kaya ito'y ating ipagpapasalamat. Kayo rin magpasalamat at sabihin nyo na rin kung ano ang inyong gustong sabihin dahil I believe na nakikinig ang Diyos sa atin ngayon. Magsiyuko tayo. Yes, O Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, O Diyos. Maraming salamat ngayong umagang ito, Lord, dahil muli mo na naman kaming kinausap. Sinabihan, inutusan, pinaalalahanan, O Diyos, na kami ay makinig ng iyong mga salita. Isabuhay ito at lalong-lalo na i-share ito sa aming mga mahal sa buhay at ibang tao. Yan ang inuutos mo sa amin ngayong umagang ito. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa iyong kabutihan at pagmamahal, katagumpayan ng aming mga buhay. Dahil ang panalangin nito ay nakarating na sa inyo. At ito'y tutugunin mo na kami maging malakas, masaya, masagana at tagumpay ang aming buhay. Walang sakit at karamdaman. Buo ang pamilya. Maayos ang buhay, O God. Dahil yan ang plano mo sa aming lahat. To prosper us, not to harm us, to give us hope in the future. Yan ang tunay mong pangako sa lahat ng taong nagtitiwala sa iyo. Kaya salamat po, Lord. Kami maayos, masaya, masagana at tagumpay na ang buhay. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po dahil mahal mo po kami lahat. Salamat po dahil nagtagumpay ang aming gawain ito. Salamat po dahil nandyan ka para sa amin. Salamat po dahil gagabayan mo kami palagi. Salamat po dahil tutugunin mo palagi ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po muli, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito at sa mga susunod pa naming gawain. Kami pa rin ay magtatagumpay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat po. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Salamat sa ating Diyos, napakinggan niya tayo. Salamat din sa inyo mga kapatid. Pagpatuloy tayo magbasa, mag-aral, at mag-share ng kanyang salita. God bless po sa inyong lahat, at God bless po sa ating lahat.